Bago ang lahat, nilabas na ang date ng minicamp ni Luka sa Slovenia na gagawin sa August 20 to 24. Hindi ko lang sigurado kung US or European time to. Gagawin di umano ni Luka yung training camp or minicamp para magkaroon ng mas matinding banding yung mga player. Baka bromance na naman ang abutin tulad nilang dalawa ni Austin Reeves. Nasa 16 to 17 players ang makakasama dun. May isang two-way player kasing isasama. Based sa report, walang choice si Cameron Carr kundi maiwan sa US at hindi makasama sa minicamp dahil dadaan pa siya sa rookie orientation. Sorry, nagbabakels na ako ngayon dahil sa pagod eh. Kailangan kasing kumita ng pera, magpapasko na. Bare months na next month. Isa din siya sa mga player na nakuha ng Lakers ngayong off-season na expected magiging maganda ang lalaruin sa susunod na taon or season or kaya makakasama talaga sa rotation ng Lakers. Big deal yung minicamp sa kanya dahil gusto nga niyang makapasok sa rotation ng Lakers lalo na sa 9-man rotation ni JJ Redick. May mga joke pa nga online or meron joke sa TikTok na yung gagawin ni Luka na camp posible pa di umano makaapekto sa team. Parang yung camp kasi ni Luka elimination ng isang player. Kesa makabuo ng chemistry, pwede pa makaapekto sa isa. Kahit hindi kasama si Cameron Carr, sure in na kasi siya sa lineup. Pwera na lang kung maiti-trade siya. Sa 16 players ng Lakers sa main roster, kasama na si Cameron Carr doon, merong isa doon na dapat tanggalin kung walang mangyayaring trade until training camp. Kasama doon si Bando at si Larabia na nasa trade rumors kasi may hinahabol nga ang Lakers na isang player pa. Si Brownie naman dinidikdik ngayon ng mga insider at analyst na dapat na di umanong i-trade ng Lakers. Kaya awkward na magkaroon agad ng minicamp si Luka ay merong pang isang player ang matatanggal sa kanila, either trade or kaya i-waive. Dahil si Luka din ang magiging team leader at mostly siya ang masusunod kung sino ang mas preferred niyang isama sa rotation kapag nagkataon. Based din sa isang insider, mas preferred ni Luka na makuha si PJ Washington kumpara kay Jonathan Kuminga. Hinahabol pa rin kasi ng Lakers si Kuminga kahit pa may mga report na si Washington yung posibleng i-trade sa kanila. Ito kasi yung mga preferred ng insider. Hindi naman talaga usual rumors na galing sa Lakers tapos ni-reveal ng isang insider. Kundi pinipigilan ng Lakers insider na makuha si Kuminga or mapunta sa kanila. Ganong kalupit si Kuminga para ayawan ng mismo mga taga-report. Meron na di umano kasing chemistry si Luka at ito si PJ Washington kaya mas preferred ni Luka na makuha siya. Base pa kasi doon, ayaw ng Lakers sa long-term contract ni Washington, wala ding team na nag-i-engage ng trade sa kanya paalis ng Dallas kasama si Daniel Gafford. Ibig sabihin, kaya makuha ng Lakers si Washington mula sa Dallas. Yun nga lang, wala din sila maipapalit kundi si Bando or kaya si Larabia kasama din si Jaden Hardy plus multiple second round pick. Kaya yung minicamp nitong si Luka sa Slovenia parang palaglagan bago dumating ang mismong training camp. Dahil sa 16 player sa main roster nitong Lakers, hindi pa kasama yung isang two-way contract player. 3 or 4 na player doon, isa sa kanila ang pwedeng malagas bago pumasok yung pre-season or kaya regular season. Kung titingnan pa kung paano tumakbo ang lineup ng Lakers papasok ng regular season, kalimitan nag-iiwan sila ng isang open spot. Kaya mula 16, posibleng 2 ang lagasin. Hindi ganun kaingay ang off-season ngayon ng Lakers kumpara ng mga nakaraang taon. Pero expectation, makakapasok sila ng playoffs ulit at mas maganda ang lalaruin nila. Si Kuminga, nakakapagdemand ng malaking kontrata sa Lakers kasi hinahabol siya. Hindi naman yung tipo na wala nang pagpipiliin si Kuminga ngayon. Meron pa naman kasing team ang humahabol talaga sa kanya. Pumasok na rin kasi ang Minnesota na pwede niyang puntahan. Ang Minnesota, posible magkaroon ng magandang role si Kuminga. Kaso nga lang, hindi alam kung magandang contract din. Kasi in terms ng kontrata, mas malaki yung maibibigay ng Hawks at Lakers sign and trade. Umalis na rin sa traction na pwede makuha ng Cavaliers si Kuminga, kasama na rin doon si Peyton Watson dahil sa cap space. Base pa kay Bobby Marks, tanggapin na lang ni Kuminga yung mas mababang kontrata at subukan na lang kumuha ulit next season or next off season dahil mas maganda ang market doon sa free agency or kaya sa trade market. Base pa kay Bobby Marks, komplikado kasi yung sitwasyon ni Kuminga at mas better na kunin na lang niya yung minimum contract. Pero kapag ginawa kasi niya yun, lalo siyang tatagal na makakuha ulit ng another
20 million kada taon. Isa pa, regarding dun sa mga insider na sinabing mas prepared si PJ Washington, lalo ngayong iiwas ang mga team dito kay Kuminga. Totoo man or hindi na mas prepared ni Luka si PJ Washington kumpara kay Kuminga, meron kasing track record itong si Luka ngayon na nagre-request na sa Lakers management at sinusunod ng team. Sacramento, isa pa rin sa mga team na interesado kay Kuminga, pero dahil sa hinihingi niyan 20 million pataas kada taon, ayaw lumagpas ng Sacramento sa tax apron. Dahil ang Sacramento rin ngayon sinusubukan pang i-trade si Sabonis. Andun na nakipag-discuss na sa Hornets ang Sacramento pero hindi pumayag ang Hornets dahil gusto ng Kings kapalit ilang draft picks. Nag-inquire na rin ang Sacramento sa Boston pero hindi rin naman natuloy sa posible magkaroon ng trade package. Hindi sila interesado kay Sabonis dahil galing siya sa injury noong nakaraang taon. Based pa naman sa GM ng Sacramento, expectation na sa Sacramento pa rin si Sabonis kapag nagsimula ang season. Until deadline, dun pa lang magkakaroon ng trade traction ulit kung magiging maganda ang lalaroin ni Domantas.